mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong si Boss Toyo. Naalala niyo po kahapon, may mga ano po, may mga nanggugulo, 'di ba? Na ganyan yung mga pormahan. Kumbaga, ano sila, inspired sila kay Boss Toyo sa mga kumbaga, alam mo naman, geng-geng, 'di ba? Geng-geng, hindi ko alam anong tawag sa grupo nila, pero sa mga pormahan ni Boss Toyo, ah kumbaga yung mga kabataan ay inspired po sa kanyang pormahan or di kaya kay Boss Toyo, di ba? So, kita nyo, may mga kabataan kahapon na nanggugulo na iniidolo nila si Boss Toyo, mga pre. And then, ang pangit dito kasi sinisira po nila yung mga traffic lights, di ba? Na hindi naman dapat gawin. Oo. Hindi naman po dapat gawin, di ba? Pero ang nakakapagtaka dito, puro po kabataan yung talagang nanguna or nanggulo. May papakita po ako sa inyo mga pre na isang picture, okay? Kasi ito po, saan na ba 'yun? Yan. So kumbaga nag-post po si Boss Toyo sa kanyang social media and then ginaya po ng iba. Naka-mask, naka-jacket, pupunta diyan sa rally at manggugulo. Yan po yung ginagawa nila, 'di ba? So, ang pangit pa dito kay Boss Toyo mga pre, ang pangit pa dito, may pa dirty finger pa siya. Ay, sorry po. May pa dirty finger pa siya. Ang tanong, tama po ba ito? Influencer ka, pangit naman yung ganun. 'Di ba? So, para sa akin, dahil na-influensyahan di Boss Toyo itong mga kabataan na to, no? Siyempre, ang ginawa ng mga kabataan, ang gulo, 'di ba? Na-influensyahan po ni Boss Toyo. Ang tanong, tama po ba ito? Ano sa tingin nyo? Tama po ba yung ginawa ni Boss Toyo? Kasi siya po ito eh. Siya po ito. Diba? Ito yung, kumbaga, larawan na pinost niya sa kanyang social media. And then, nung nagkagulo-gulo na mga pre, alam nyo anong ginawa ni Boss Toyo? Anong ginawa ni Boss Toyo? Yan po yung ginawa niya, nag-post sa social media. Hugas kamay. Anong sabi niya dito? Di nga kayo ngayon. Pagkatapos niyo guluhin ang dapat na mapayapang rally, mga tulongges. O diba, hugas kamay. Kasi siguro alam ni Boss Toyo na isa siya sa makakasuhan dito. Dahil pinangunahan nila eh. Diba? Pinangunahan ng, iwan ko kung grupo ba yung tawag dyan, pinangunahan nila. Diba? Nakamask. O, anong tawag dito? Ito. O, nakamask. Anong purpose po? Bakit po tayo magtatakip ng muka? Anong purpose? Para hindi ka makilala pag ikaw ay nanggulo. Siyempre, di ba? Gano'n naman talaga. Para hindi ka makilala. Pag binato mo yung pulis, o at least safe ka. Hindi ka makikilala. Yan ba yung purpose ng pagtakip ng muka, Boss Toyo? Ano sa tingin nyo? Nakatakip. Grabe yung pormahan. Kaya, kung mapapansin nyo po dito sa video ito, inspired yung mga kupal. Nakatakip din ang mukha. Ito yung mga kupal na nagtatakip ng mukha para manggugulo. Para manggulo. Diba? Kasi kung wala kang intensyon manggulo, bakit ka magtatakip ng mukha? Yung mga pulis, binugbog nyo. May kasalanan ba yung pulis? Ano kasalanan ng pulis? Alam mo, kasalanan mo to, Boss Toyo eh. Kasalanan mo to. Oh, kanino bang tao? Itong si Boss Toyo. Di umano. Ito ay sumusuporta kay Chavit Singson. At di umano, si Chavit Singson po ang nanguna sa rallying ito. So pag nanguna ka sa rally, ano ibig sabihin nun? Si Chavit ba ay nagbabayad? Binayaran ba sila ni Chavit? Ito'y tanong. Ano reaction nyo? Binayaran po ba itong grupo na to ni Chavit Singson? Ano sa tingin nyo? Pero may papakita ko sa inyong video na nagbabayaran po sila, nag-aabutan. Unahin po muna natin to, panoorin po natin. Idol daw nila, geng-geng daw eh. Giging-ging ka ngayon, Toyo. Giging-ging ka ngayon kasi balita ko,
Mukhang sasampahan ka yata ng kaso. Ha? Back sa system. Nakita, no? Katalikod ko lang. Itong mga grupo na to, itong kupal na to, itong nakamaskara na to, isa po yan sa nanggugulo. Sila po ang nanggugulo. Diba? Oo. Pansin nyo, lahat ng nanggulo nakatakip ng mukha. Diba? Oo. Ay, nakakabisa. Ito, papakita ko sa inyo yung nagkabayaran. Nag-abutan ng pera. Ito po, panoorin po natin. Bayad na sila. Hindi yung pera ni Hindi yung pera ni Disca. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Yan, nagkabayaran na po sila. Bayad na. Geng, geng. Pero ayon po sa mga kumakalat sa Facebook, TikTok, pinangunahan po ito ni Chavit Singson kasi may nakita din po akong vlogger na ang sabi, maya-maya lang darating na yung 10 bus ni Chavit Singson. Puno ng mga tao. Nasa 40,000 kami ngayon. Nasa 40,000 kami ngayon. So anong ibig sabihin nun? Ang nanguna ng gulo dito, ibig sabihin, si Chavit Singson? Si Chavit ba yung nanguna? Or nagpapagulo ngayon? Ito'y opinion ko lang ha. Posible po. Posible. May isa pang video si Chavit na kumbaga ano siya? Naglakad. Gusto siguro magsalita kaso nababash na siya. Binubo na siya dun eh. Nabash. Diba? Galit sa kanya yung mga tao. Binubo na po si Chavit dun. Gusto siguro magsalita. So, doon sa vlogger na yun, na napanood ko, ang sabi, ano daw, kumbaga, etong si Chavit Singson ay nagpadala ng 10 bus na puno ng tao. Di umano. Tapos ayon pa sa vlogger na yun, 40,000 daw sila. So, ibig sabihin, ang nanggugulo ay galing sa grupo ni Chavit Singson. At sinabi ng vlogger na yun, napadala ni Chavit Singson. So, ibig sabihin, ang utak nito ay si Chavit Singson at si Bustoyo. Bakit? Kaya si Bustoyo active dyan, no? Ano bang purpose kasi Bustoyo? Ito, sagutin mo nga ito. Anong purpose? Bakit nakatakip yung mukha mo dyan? Kasi kung hindi ka po magugulo, hindi ko sinasabing ikaw yung nanggulo. Pero dahil inspired sila sa'yo bilang influencer, ginagaya ka nila. At di umano tao ka ni Chavit Singson. Di umano. Diba? Grupo nyo, di umano. Yung nanguna dito. Ano sa tingin nyo? Kung wala kang intensyon talaga na manggulo, hindi mo na kailangan mag-mask. Pwede naman kayo mag-rally ng mapayapa. Pero dahil intensyon yung manggulo, nakatakip yung mukha nyo, nang babato kayo, bato pa yung binabato nyo. Sinusunog nyo yung properties ng gobyerno, properties ng pulis, pati sogo, sinira ninyo. Bakit? Ba't pati nagkakantutan pinakialaman nyo? Sorry po sa word. Pati yung nandyan sa sugo, pinapakialaman nyo. Ha? Sugo yan, hindi naman pag-aari ng gobyerno yan. Grabe talaga. Mga kupal talaga. Oo. Kita nyo dito, nakatanggap na po sila. Nakatanggap na po sila ng bayad. Hindi yung pera ni Disca. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Yan. Mga mukhang bayaran. Yan ha, nakatanggap na po sila ng pera. At eto pa. Bakit ko sinasabing ang grupong ito ay nabayaran? Bakit ko sinasabi? Gusto nyo malaman? Pakita ko sa inyo to. Basahin natin. Sabi ni Amor Patrio, ito'y DDS ha. Ano ba si Chavit Singson, di ba DDS? Doon siya kumakampi, di ba? Basahin po natin ito. Ang sabi po, sa mga nagsasabi dyan na baka ni-recruit ako, akong maingon kay, yung kanya daw masasabi ay imong mama or mama mo.
I'm not anong timid? Okay, I'm not a timid person to be recruited. I do the recruitment. So, isa po ito pala sa nagre-recruit. Pag nag-recruit ka, ibig sabihin, yung na-recruit mo, babayaran mo yan. Yung na-recruit mo po, kailangan mong bayaran yan, sa totoo lang. Ikaw pala yung gumagawa ng recruitment. Kaya pala, dito, sa video na to, ay nagkakabayaran sila. Kasi ni-recruit mo pala. Ito yung pera ni Disca. Nasa amin na, nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Nagkabayaran. Diba? Dahil ikaw pala ang isa po sa di umano'y nagre-recruit. Ito maliwanag po itong ebidensya na to. Umamin po siya sa kanyang post. At hindi mo pwede sabihin ng joke lang yan. So, ibig sabihin, galing po ito sa mga DDS, itong mga post na to, Ano ba si Chavit Singson? Di ba gusto niyang iluklok si Sara Duterte sa upuan? Para maging presidente ng Pilipinas. At gusto nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun naman yung gusto nila eh. Tapos, etong kutong lupa na to, umamin. Di ba? Umamin. Na hindi daw po siya yung nire-recruit. Siya daw po ang nagre-recruit. Ang yabang. Alam nyo, ang lahat po, alam ko maraming bobo sa mundong ito. Pero ang pinakabobo po, pinakabobo sa lahat ng bobo sa mundong ito ay yung mga dutae, dugyot supporter. Supporter, di ba? O mga tinatawag na DDS, sila po yung pinakabobo kasi umami ng puta. Diba? Umami ng kupal. Ay, naku po, grabe. Sila daw yung, I do the recruitment. So, ang tanong ko kay Bustoyo, ang grupo niyo po ba ay nagre-recruit ba? Kasi, ano din to, gang-gang din, gang-gang. Ginagaya yung pormahan mo. Diba? So, gang-gang. Diba? Gang-gang. Bustoyo, gang-gang. Tapos ngayon, dito, hugas kamay ka. Kawawa naman yung mga taga-sunod mo. Believe na sana sa'yo, tapos nung napahamak, nilaglag mo. Ha? Sige. Maniwala pa kayo sa mga influencer na walang pake sa inyo. Wala, palpak po dito si Bustoyo. Palpak. Napakapalpak po talaga. Diba? So, ang tanong dito, sinong nagbayad sa kanila? Diba? At least dito may pag-amin po. Kasi kung ikaw ay ni-recruit, meron kang matatanggap na bayad. Diba? Alam mo naman po si Chavit Singson, gusto niyang iluklok si Sara Duterte sa kinauupuan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Diba? So, bakit ganun? Alam naman po natin na si Sara Duterte wala nang ginawa kundi mag-travel, walang paki sa Pilipinas, diba? Puro paninira sa gobyerno yung ginagawa. Di na po nagtatrabaho, pero pinapasahuran. At naglulustay, di umano ng pera ng taong bayan. Diba? So, ano sa tingin niyo mga pre? Wala geng-geng daw geng-geng daw ayan Ito yung pera ni Disca. Nag-abutan ng mga geng-geng, men. Geng-geng, men. Geng-geng. Diba? So, anyway, move na po tayo dito sa next topic po natin. Okay? Panoorin po natin itong video ni Sandro Marcos. Okay. About po ito kay Speaker Martin Romualdez. The Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and so to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. May nagsasabihin po ba si House? But he was not asked what will happen to I'm sorry? The President did not ask the House No, Speaker he to offered to resign. step down. Okay maliwanag po yun na
na ang nag-decide po talaga, no, na bumaba sa pagka-speaker ay si Speaker Martin Romualdez mismo. Hindi po si PBBM yung nakiusap na bumaba ka na dyan. Hindi po. Kumbaga, ito po ay kusang loob po ni House Speaker Martin Romualdez. Nagkusang loob po yung tao. Okay? Hindi po siya yung sinasabi ng DDS na pinilit po. Okay? Kasi sinasabi ng iba dyan, mga DDS, pinilit daw po ni Pangulong Bongbong Marcos na pababain. Diba? Pero maliwanag naman po, galing mismo po ito kay Sandro Marcos na wala pong pamimilit, kundi kusang loob po ito. Diba? Ganun pa man, ginagawan pa rin ang issue ng mga kupal na DDS na pinilit daw. Diba? Wala pong ganun. Sino bang papaniwalaan po natin? Yung mga DDS ba? O si Sandro Marcos? Siyempre dito po tayo kay Sandro. Mga DDS, mga bubo yan eh. Mga bubo yan eh. Diba? At least po, si Speaker Martin Romualdez, kaya bumaba, kasi sinasabi ng iba, hindi, House Speaker ka, ginagamit mo lang yung influensya mo, yung kapangyarihan mo para hindi mabuking yung mga magnanakaw, may mga ganun eh. Diba? So ito na po, pinatunayan po ni House Speaker Martin Romualdez na hindi po siya ganun. Kaya nga bumaba eh. Pinatunayan niya na hindi po siya ganong klase ng tao. Diba? So bumaba po yung tao. Ano po bang ibabaton nyo? Kasi noon, nasa kapangyarihan niya si Romualdez kasi ano yan, kontrolado niya yung lahat. O ngayon, siya mismo yung nag-decide. Siya mismo yung bumaba. Paano na yan? Diba? Siya mismo yung nagpakumbaba. O, ano pong banat nyo? Ito na naman yung banat nyo na, hindi, pinilit yan ng Pangulo eh. Pinababa talaga yan. Diba? Kahit anong gawin ng tao, diba? Gagawan nyo pa rin ng issue. Diba? Kahit wala namang matibay na basihan. Meron ba kayong ebidensya or basihan na magpapatunay na si PBBM talaga yung nag-request dito kay House Speaker? Wala, di ba? Para kayong si Pulong, mahilig gumawa ng kwento. Para kayong si Pulong. Kulang na lang na ikwento niya sa pagong. So maliwanag po yun. Ang ating House Speaker, noon, na si Martin Romualdez, okay, hindi pinilit, pero siya ay nagkusang loob. Yun yung kagandahan dyan. Di ba? Para patunayan sa inyo na patas siyang tao. Okay? So, ayun lang po yung ating reaction dito sa video ngayon. Maraming salamat po sa sumama sa ating video. Ayan, syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating reaction. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman mag-update ka sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, salamat po yung sa inyo. Sa pula, sa puti, sa 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Mat napunta tayo sa sa bingo ba yun? Ay, maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po ang lahat.